mga kabombo, ay madako na ho tayo dito po sa bahaging ito, dito po sa atin hong selebrasyon ng Pasko, doon po sa bansang Puerto Rico. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Ang pagdiriwang ng Pasko sa bansang Puerto Rico. Ang Puerto Rico ay isang isla sa Caribbean na kilala sa kanyang tropical na klima, makulay na kultura at mayamang kasaysayan. Dati itong kolonya ng Espanya bago ito napunta sa ilalim ng pamamahala ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Treaty of Paris noong 1898. Ang impluwensya ng Katolisismo mula sa Espanya ay nananatiling malakas. Ngunit, kumahalo rin ang mga elemento ng Protestante at Amerikanong kaugalian. Ang bansang ito ay kilala sa kanyang mga musika gaya ng salsa at iba pang mga musika. Masasarap na pagkain tulad ng mofongo at lechon at pagiging sentro ng masiglang kultura ng Latino sa rehiyon. Tuwing Pasko, ang Puerto Rico ay nagiging isang paraiso ng kasiyahan. Nagsisimula ang selebrasyon ng sa Noche Buena kung saan nagtitipon-tipon ang pamilya para sa masaganang hapunan at dumaldalo rin ho dito po sa mga midnight mass ang ilan ho sa mga kababayan ho natin. And syempre, mga residente rin ho ng Puerto Rico. At para po malaman pa yung iba pong mga detalye kaugnay ho dito po sa selebrasyon ng Pasko sa nasabi pong bansa, makakaugnayan ho natin si Ma'am Rialyn Woolis mula ho roon sa nasabi pong bansa sa bansang Puerto Rico. Magandang oras ho sa inyo, Ma'am Rialyn. Magandang gabi ho riyan sa bahagi po ng Puerto Rico. Kumusta? Anong oras na ho ngayon dyan? At kumusta ho ang panahon dyan po sa inyo pong lugar ho, Ma'am? Magandang umaga sa Pilipinas. Dito ay gabi na, 9 o'clock na po ng gabi. Bali 12 hours po yung difference po natin. So ang panahon po dito ay mainit, pero maulan na ngayon ulit. So ang weather talaga dito ay kapareho lang din po sa Pilipinas. Opo, kapag Pasko, dyan po sa bahagi po ng Puerto Rico, Ma'am, kumusta ho pala? Paano ho yung pong naobserbahan ho ninyo? Kumusta ho ang paligid kapag ganito hong panahon na ho, ngayon pong month of December na? Kumusta na ho riyan sa bansang Puerto Rico ho, Ma'am? Based sa experience ko po, yung Christmas nila po dito ay nag-start after ng Thanksgiving. So after Thanksgiving po, yung mga tao dito, nag-start na silang mag-decorate ng mga Christmas tree nila sa bahay po nila. And ang duration po ng Christmas celebration nila rito ay hanggang January 6, yung tinatawag nilang Three Kings Day. So from after ng Thanksgiving, ang celebration is hanggang January 6. And then yung pinaka-special po talaga nila is yung January 6, yung tinatawag nilang Dia de Reyes or yung Three Kings. So dito, makikita mo na sa mga plaza at malls, may mga naglalakihan na rin Christmas tree. Makikita mo na rin sa mga tourist area na naglalagay na rin sila ng mga Christmas lights. At talagang makikita mo ng buhay na yung Puerto Rico at talagang makikita mo rito na napakarami na talagang turista na pumupunta rito dahil nga ang Puerto Rico ay isang napakagandang isla dito sa Caribbean. Opo. Ma'am, pagdating ho dun po sa Thanksgiving na binabanggit ho ninyo, kailan ho yan nangyayari ho, Ma'am? Naganap to nung November 28 dito. 28. Opo. So, talagang pagdating naman ho dito po sa mga celebration ho nila, paano ho, Ma'am? Aside from dito po sa mga dekorasyon at pinaka-highlight ng celebration ho, paano ho yung pong way of celebration ho nila sa handaan? Kumusta naman ho riyan sa nasabi pong bansa ho, Ma'am? Dito, ang pinakasikat nila ay yung tinatawag nilang paranda. Yung paranda is yung caroling o yung harana sa bahay. Pero dito kasi, hindi mo kailangan na magpaalam. Halimbawa, kaayain mo lahat ng mga kaibigan mo, pupuntahan mo yung bahay ng kaibigan mo nang hindi ka nagpapaalam. Tapos gigisingin mo yung may-ari ng bahay, and then kakain ng mga handa nila. Then after yung kumain doon sa bahay na yon is
lilipat ulit kayo sa kabilang bahay. So meron din silang mga tradisyon dito na kagaya din sa Pilipinas, yung tinatawag nating Misa de Gallo, pero dito ang tinatawag po nila ay yung Misa de Aguinaldo. So nag-start na po sila ng kadalasan madaling araw po yung ginaganap kagaya din po sa atin, and then may mga awitin din na Christmas songs. Opo, ma'am. Ma'am, pagdating ho dito po sa binabanggit ho ninyo na talagang pagpunta sa mismong mga kabahayan, ano yun, ma'am, during kwan na ho yan, ma'am, yung pong Christmas Eve, kumbaga, bisperas ng Pasko? Opo, kadalasan po yan, pag mga bisperas ng Pasko, talaga makikita mo may mga trompeta, may mga nagpapalakpakan, sayawan. So, ang napansin ko dito sa Puerto Rico po talaga is, masasayahin yung mga tao dito. Yung simpleng bagay lang is sobrang saya na nila. Makikita mo talaga nasa kalsada yung mga tao, nagiinuman, nagsasayawan. Parang para sa atin sa Pilipinas na merong ganun din. Pero ang napansin ko sa kanila is kahit ang simple-simple lang ng buhay, ang saya-saya talaga nilang tingnan. Oho, ma'am. Ma'am, syempre, doon po sa mga ganyan ho, kung talagang may mga namamasyal, nagbabahay-bahay, so talagang obliged ka na maghanda kapag Christmas kasi, syempre, dito sa atin, kung minsan, yung iba hindi na ho, na itinutulog na lang ho nila. So, dyan po sa Puerto Rico, talagang obligado ka na maghanda kasi posibleng may bibisita sa iyong bahay kung sakali man ho. Opo, obligado ka po talagang maghanda dito at talaga naghahanda po kami. Pero doon sa pamilya ng asawa ko is dito kami muna sa bahay and then the next day pupunta kami doon sa bahay nila. So yung tradition na ginagawa namin dito sa anak namin kasi meron akong anak na maliit. So nung dumating kami dito, syempre iba yung nakagisna natin sa Pilipinas, nagsasabit tayo ng mga medyas. Dito, ang ginagawa nila is nagbe-bake yung asawa ko ng cookies or bumibili kami ng cookies tapos gatas. So, binibigyan namin siya ng gatas, tubig, or any drinks. Ibibigay namin doon sa anak ko. Tapos, ilalagay namin doon sa table para si Santa, kapag bumisita siya sa amin, is may makakain si Santa. So, parang excited siya. Excited yung anak ko na mag-prepare ng pagkain para kay Santa. So the next day, paggising niya, yung Christmas tree namin, may mga regalo. Tapos i-check namin yung, tawag dito, yung cookies, parang pinira-piraso lang namin, kinalat-kalat lang namin na ganyan. Tapos tumungtuwa talaga siya na, yay, si Santa dumaan sa bahay namin. So parang naging tradisyon ng mga bata yan na gawin dito, hindi lang sa anak ko, maging sa mga ibang bata. Yun na yung nakalakihan nila. So, mas marami kaysa dun sa medyas kung sakali, ma'am. Oo. Talagang maraming, maraming gift. Tapos, naglalagay sila ng mga listahan. Nagsusulat sila ng mga bata dito, naglilista sila ng mga gifts nila na ihihiling kay Santa. Opo. Tapos yung gifts na yon, di namin pinapakita syempre sa anak namin kapag binabalot na. So iniisip niya na galing talaga kay Santa yung regalo na yun. Ma'am. Ma'am, pagdating naman ho dito po sa mga, yun pong sa panig naman ho ng mga handaan, kumusta naman, ma'am? Ano po yung mga pinaka-common na mga inihahanda po kapag Christmas ho yan? Pagdating sa pagkain, ang mga Puerto Rican, ang sasarap ng mga pagkain nila. Dahil meron ding lechon ho dito. Opo, meron silang lechon, meron din silang belly lechon, meron silang tinatawag dito na pasteles. Ito yung binalot sa dahon ng saging. Tapos, lalagyan mo yun ng karne, kung chicken, seafoods, or beef. Then, ilalagay yun sa parang minasa na kasaba or yung kamoting kahoy sa atin sa Pilipinas o kaya gabi. So, napakasarap po nun kung itatry natin dyan sa Pilipinas. And then, yung biyanan ko, gumagawa ng arroz con gandules. Ito yung kanin na yellow na may mga gandules. Tapos, morcilla. Yung morcilla is blood sausage. Yeah, bumibili sila ng blood sausage para mga typical talaga na pagkain nila. May rice yun, pero style hotdog siya or style longganisa.
And then, meron din silang popular na drink dito, yung tinatawag nilang holiday drink. Ito yung tinatawag nilang Coquito. Aha. Hindi ako umiinom ng alak, pero ito isang alak na ginagawa nito na famous din dito sa Puerto Rico during holiday. So, tinatawag nila tong coconut or yung eggnog. May lasa siyang parang egg, ganon. It's a holiday drink. So, yung mga kaibigan mo, yung iba, yun yung binibigay na gift tuwing Christmas. So, pagdating naman sa dessert, meron silang tembleque or yung tinatawag nating coconut pudding and arroz con dulce. Yung arroz con dulce, similar siya sa ginataang munggo. Yung ginataan lang siya pero walang munggo, yung ganun. Arroz con dulce, pero milk yung nilalagay nila. So yun yung marami silang hinahanda dito. Merong mga ibang bahay na naglalagay din ng ham, mga fruits, yes. Pero yung talaga yung mga binanggit ko, yan yung mga talagang Puerto Rican food na kadalasan na isineserve nila sa mesa. So po, talagang pagdating ho riyan, ma'am, no, talagang mga local foods dyan. Hindi po uso yung parang sa mga ma'am, mga Italian dishes like spaghetti or kung ano pa man dyan sa Puerto Rico ho. Wala kami noon. Wala kaming spaghetti, wala kaming pansit, wala kami. Yung mga Pilipino, naglalagay. Pero kasi ako, nirerespeto ko kasi yung culture nung pamilya ng asawa ko. Kung ano yung nilagay nila doon, ina-adapt ko lahat, yung kultura na meron sila dito sa Puerto Rico. So parang hindi ko naman siya iniiba. Kung ano yung nandun talagang gusto kong matikman. So excited din naman ako na matikman yung mga pagkain na dahil masasarap talaga. Ma'am, pagdating ho dun sa mga parties na binabanggit ho ninyo, kumusta naman, ma'am? May mga exchange gift rin ho ba rin, ma'am, sa Puerto Rico ho? Like yung binabanggit nyo kanina? Yes. Meron kami mga exchange gift dito. Sa mga biyanan ko, mag-i-invite siya ng mga kapatid niya or kamag-anak niya na magse-celebrate ng December 25 dun sa bahay nila. Dun kami nag-exchange gift. So lahat talaga kami ay magpo-provide ka talaga ng regalo sa bawat tao na nandun. So kung mayroong 20 na tao doon, may listahan ka din. Hingi ka ng listahan ng mga taong pupunta doon sa bahay nyo or sa bahay nila. Then magpo-provide ka talaga ng regalo para sa kanila. Alright, sige ho. Ma'am, and then marami din mga Christmas parties to, kagaya din po may mga Pilipino dito, na sobrang dami na namin dito. Meron din silang Christmas party. Andun tayo nakakain ng mga Filipino food. Kapag po Christmas party. So, meron kaming Christmas party next week. So, mag-aano po yung mga Pilipino rito, mag-gather po. Opo, ma'am. Ma'am, pagdating ho pala dun sa mga holiday rin ho ba ang Pasko riyan? Ay, opo. Holiday din po dito yung Pasko. Wala po kaming trabaho. Kung ako, wala po akong trabaho. Pero yung mga hospitality industry, meron silang pasok. Yung mga, siguro, parang sa Pilipinas din po, yung mga nasa government employee, wala po silang mga pasok, yung mga nasa office. Pero yung mga hotel, mga hospitality industry, may mga pasok po sila. Alright, sige ho, ma'am. Ma'am, yun na lamang ho siguro. Paano pala yung pagbati naman ho ng Merry Christmas dyan po sa ma'am, Puerto Rico ho? Feliz Navidad. Alright. Very common. Very common po talaga. As in, sobrang ganda po dito talaga sa Puerto Rico. And then, yung talagang ramdam mo dito yung Christmas. So, yung sinasabi nila na boring yung Christmas sa ibang bansa, I think hindi Hindi talaga. Kasi nasa iyo yun kung paano mo i-adapt yung culture kung saang bansa ka nandun. Alright, sige ho. Ma'am, no, again, maraming salamat and Merry Christmas, Feliz Navidad, no, sa inyo po sa Feliz Navidad. Opo. Marami pong salamat. Marami hong salamat, ma'am. Ma'am, baka may gusto na lamang ho kayong batiin po dito po sa Pilipinas ho, ma'am, mga kamag-anak ho ninyo or mga gusto ho ninyong batiin ho sa atin hong bansa ho. Sige po. Binabati ko po yung aking pamilya dyan sa Baguio City, Penson family, and ang aking mga kapatid and mga kamag-anak ko sa Nueva Ecija, and sa Aurora Province, Cueva family. Maraming salamat po and Merry Christmas sa inyong lahat.
Alright. Merry Christmas ho, ma'am. And syempre, maligayang pagdiriwang ng araw ho ng Pasko dyan po sa bahagi po ng Puerto Rico. Feliz Navidad ho sa inyo, ma'am. Salamat po. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.